At finally nga, nakapunta na tayo sa bagong tourist spot ng 18. SB19 Bench Billboard sa Guadalupe. Kaunting emote naman dyan. Naabutan din natin ang mga batang umiksaya sa video ni Josh nung nagpunta sila dito. Kung saan may sampalang naganap. This time, peaceful naman ang lahat. At syempre, may mga 18 din tayong naabutan kung saan tinanong natin sila kung bakit sila naging fan ng SB19. Lahat, ako po si Aska, artist name ko po ay Aska. Kaya ako naging 18 last 2022 September 2024. Kasi I was down that time, parang tinigil ko na yung paggawa ng music that time. Kasi feeling ko naman, wala naman panitulungan. Tapos nung nabasa ko yung random vlog, nakalimutan ko po yung name, Casual something, nakalimutan ko po. Casual Chop. Oh, yun. Nakalimutan ko kasi yung, sorry. Pero yun, napanood ko na sila pa na yung gumawa ng lahat ng music nila from the scratch. So, naisip ko, since nakarelate ako sa story nila kung bakit sila nag-pursue sa games nila kahit nung unang panahon. Parang hindi ganun, kumbaga hindi sila ina-accept ng mga tao. So, naisip ko na lang, i-pursue ko din yung akin, kahit na for fulfillment na lang, hindi na for, para musikan, para mailabas ko na yung songs ko. Kaya naging 18 ako kasi umahanga ko kung gaano sila ka-determinado, first and foremost, dun sa craft na ginagawa nila, at kung gaano sila ka-hardworking. At mahal na mahal nila yung ginagawa nila. Sa akin naman, mahal ko yung ginagawa ko, music, pero maaaring iba dun sa intentions nila kasi ako for fulfillment na lang, pero yun. Kaya naging 18 ako kasi patay na yung pangarap ko na mag-release ng music, pero nag-release ulit ako ng music. Yay! I'll be releasing my first album. Congratulations! From the scratch din. So I'm doing also music production and songwriting. Kaya mo yan! Thank you so much. Ako po si Jing. Juliet po. Jing na lang. Paano ko naging paano ko nakilala is last year lang. Gento era. Yung nag-viral yung Gento. Dumaan lang sa feed ko. Napanood ko. Unang panood ko sa kanila, nagalingan talaga ako. Sabi ko, sino ba to? So, naging interesado ko until nag-research ako. Nanood ako ng mga YouTube, yung mga shows nila, yung mga, basta yung mga videos nila. Until naging ano siya lalo nung lumabas yung AVA. Doon talaga sabi ko parang good luck. And so thankful sa kanila kasi nakilala ko siya na yung time na ay, dayo ko umiyak! Hindi, pero totoo. Ayoko kasi umiyak. Nakilala ko sila nung time na down ako. Hindi nila alam. Hindi alam ng family ko. Depressed ako. Ano yung gano'n? May anxiety. Pero ayun, thankful ako na nakilala ko sila. Simula nung nakilala ko sila, parang nagkaroon ako na reason para magpatuloy, maging masaya naman, na unahin ko naman yung sarili ko minsan, na hindi lang puro iba, hindi lang puro sila. Importante din yung kahit basta thankful ako sa SB19 na nakilala ko sila. Parang sa akin feeling ko parang yun yung way ni Lord na somehow ma-save ako kasi yun na, I was going through deep rough rooms at the time na parang gusto ko na rin mag-give up, pero nung narinig ko sila, nakilala ko sila, na-inspire ako lalo, and until now, so support ako sa kanila. And then minsan may mga times na dumadaan pa rin na medyo pag may problema ka, stress ka, malungkot ka, pinaka ano ko lang talaga is, remedy ko lang talaga is yung manood ng mga videos ko. And then after that, wala na, masaya na ako. So ayun, so thankful ako SB19 kung manang mapanood yung man to or hindi. Maraming salamat sa inyo. Alam ko way ito ni Lord na ginamit kayo to save me. Alam ko hindi lang ako, marami din, may mga nakakausap ako, marami din kayo kung alam ko mga na-save din sila sa sitwasyon ko, ano man yung mga sitwasyon nila. So ayun, kahit anong mangyari, forever ako magiging 18, mahal ko yung pamilyang 18, mahal na mahal ko lalo kayo. And
hindi nyo man, ayun, okay na ako, masaya na ako sa suporta sa inyo, sa kung ano mga palabas nyo, kung ano mga endorsements nyo, support kami mga itim, makakaasa po kayo na hindi namin kayo iwan hanggang sa huli. Yun. Thank you. Hi, I'm Christine. Paano ako naging fan? Actually, nung una, in denial pa ako. Hindi ako talaga nahook sa kanila. Nung una ko sila nakita. 2019, kilala ko na sila, pero hindi pa ako fan. 2022 ako naging fan. Una ko sila nakita sa show ng Mars. So, medyo ano pa sila doon, simple lang. So, parang sabi ko, parang ito na ba yun? Ito na yung boy group na yun? Ganyan. Parang, kasi sinisisi ko noon yung ano nila, yung management nila. Kasi parang, syempre kung magsa-start ka ng boy group, diba? Lalo na sa, sa industry natin na to. Syempre, pabonggahan mo. So, parang yun, medyo disappoint ako. Pero, noon naman na magaling silang kumanta and sumayaw. So, wala naman ako medyo nag-hope lang ako noon na sana kayahin nila. So, yun na, move to 2022. Namatay kasi yung father ko. So, naghahanap ako noon ng mga songs na pagkakaabalahan ko throughout the day. So, umano sa Spotify ko yung hanggang sa huli. Tapos, lagi ko na siyang naririnig. So, chinek ko na, sino ba tong mga to? Tapos, nakita ko na SB19. Sino ba to? So, naalala ko ulit sila. Tapos, nag-search na ako sa Facebook, TikTok, ganyan. So, ang dami na nagsilabasa. Tapos, hindi ko na malayo yung sarili ko na nahook na pala ako sa kanila. Tapos, parang, pero yung mga time na yun, this was, August kasi namatay yung father ko. So, mga September to. The whole month of September, sila pinakikinggan ko. Pero hindi pa rin ako fan. Yun nga, in denial ako. Parang, hindi, natutuwa lang ako. Ganyan. Tapos, until na-realize ko na, shucks, oras na, 5 AM na, hindi pa ako natutulog. Mga videos na pinanonood ko. Tsaka yung pinaka-favorite ko yung mga videos nila na kumakanta sila na game yun kumakanta sila isa-isa. Tapos parang ang gagaling. Tapos yung mga write-ups about kay Pablo, ganyan, kay Calastel, kay Justin, kay Ken, kay Josh, yung mga write-ups sa kanila. Parang nakaka-hook din. So parang yun, October nung sabi ko na sa sarili ko na hindi ko na talaga ma-deny. Talagang SB19 fan na. Tapos yun, hanggang sa in-explore ko na sila until now, very happy na nakilala ko sila. Actually, malungkot ako noon na bakit noong time na una ko silang nakita, ba't hindi ako naging fan. Pero yung nga, sabi nila, maybe hindi yun yung right time. Kasi parang dadating naman yun sa'yo kapag kailangan. So probably, dahil namatay nga yung father ko, sila yung nakapagpa-comfort sa akin. Ayun lang. Ako po si Rachel. Bale po, nakilala ko po yung demand. Noong 2019, nag-viral yung go-up nila. Kaso, parang hindi pa ako masyadong fan nun. Casual lang yung nag-video. Tapos, nung nag-pandemic, doon ako nagpakita. Yung, nag-ano yung what nila, yung what video. Tapos, doon mula nun, nag-start muna ako manood yung mga vlogs nila. Kaysa, nahulog ako. Nahulog na ako sa kanila. Tapos, nung start talaga akong makinig ng mga songs nila. Kasi, nag-ano sila sa Wishbuzz, yung ika ko. Kasi diba, yung ika ko, related sa mga, natin, sa mga, nga yung tawag doon? Mga frontliners. Frontliners, yes. So, frontliners. Na, pero, parang na-touch naman ako. Kaya yun, hanggang simula nun, dun lang talaga ako nakinig yung tapos na parang inspired din ako kay Paolo sa mga kanta na gawa niya, and yun nga, sa mga experiences niya yun lang hanggang ngayon, going strong.
Sa mga hindi pa nakakapunta, punta na. Pero double ingat sa area ha. And thank you sa mga nakasama nating 18. Subscriber din ng channel natin. Nice meeting you po talaga. Dito ko akala, dito ko kayo subuan. Akala sa iyo pagsikpan. Anong channel mo? Wow, grabe. Please follow Dragon Team and follow